Samantala, pumanaw na po ang bukod-tanging hippopotamus sa Manila Zoo na si Bertha. Ikinalungkot yan ng isang animal rights group sa kamatayan na paraw kasi nakawala sa pagkakakulong si Bertha. Nananawagan din silang palayain na ang elepante sa zoo na si Mally. Balitang hatid ni Athena Imperial. Limang dekadang nasilayan ng mga bisita ng Manila Zoo ang natitira nitong hippopotamus na si Bertha. Pero nitong mga nakalipas na linggo, tumamlay at nawalan ng ganang kumain ang mahigit 2 tonelada nilang alaga. At nitong Biyernes, sa edad na 65, pumanaw si Bertha. Ayon sa veterinaryo ng Manila Zoo, organ failure ang ikinamatay ni Bertha. Basically yun, yung liver niya and then yung kidney niya and then enlarged heart na rin siya. In the past 3 weeks actually, I've been getting reports na rin from our vets, from our staff na yun nga, medyo pahina na ng pahina si Bertha. Sa zoo lang din daw isinagawa ang necropsy at inilibing si Bertha. Bertha is actually 2.5 tons eh. Hindi naman siya mabuhat ng malayo dahil nasa bigat niya. Para sa grupong PETA, puno ng paghihirap ang naging buhay ni Bertha. 7 taong gulang lang si Bertha nang dalhin sa zoo, kaya halos buong buhay niya ay nakakulong lang siya. Isang trahedya nila na sa kamatayan pa nakamit ng hippopotamus ang kalayaan mula sa anilay pagkakakulong sa Manila Zoo. Si Bertha at iba pang hayop, pinagkaitan daw ng natural na paraan ng pamumuhay ng isang hayop. Kontrolado kasi ng mga tao ang pagkain, pagtulog, maging pakikipagtalik. Sabi ng PETA, ito rin ang kalupitang patuloy na dinaranas ng elepanteng si Mally na dati pa nilang ipinoprotesta at hinihiling na pakawalan. Tulad ni Bertha, isa si Mally sa pinakamatandang alagang hayop dito sa zoo. Ayon sa pamunuan ng Manila Zoo ay hindi naman daw nila pinapabayaan ang kalusugan ng mga hayop. Katunayan, itong si Mally ay pinupuntahan pangaraw ng mga dayuhang veterinaryo para sa kanyang regular check-up. Most of these are bred in captivity already, meaning that ever since pinanganak sila, talagang tao na yung kasama nila. Athena Imperial, GMA News.